Si Amara Elise Monteverde isang inosente, sheltered at medyo slow to catch on na dalaga mula sa isang prominenteng pamilya. Isang umaga nagising siyang balisa matapos mapanaginipan ng kanilang seryoso at masungit na family doctor, si Dr. Elian Vireo Sandoval. Sa sobrang kaba, inakala niyang buntis siya dahil lang sa panaginip. Ang akala niyang simpleng kahihiyan sa ospital ay naging simula ng araw-araw na dalaw, biruan at unti-unting paglalapit ng dalawa. Pero kakayanin kaya ni Elian na panindigan ng pagmamahal sa anak ng kanyang pasyente? At si Elise, handa bang suungin ang totoong buhay na mas komplikado pa kaysa panaginip niya? Tiningnan ni Amara Elise Monteverde ang kanyang mga kaibigan. Habang nakaupo ang mga to sa harap niya, pinipilit niyang sumama sa mga ito. Si Elise ay CEO ng family company nila, 28 years old, at medyo slow to catch on na dalaga. Ngunit sobrang seryoso niya pagdating sa trabaho. At kung hindi ako umoo, anong mangyayari? Nakasimangot na tanong ni Elise. Wala, kaming dalawa lang ni Freya ang pupunta. Iiwan ka namin dito, mag-isa, sa mansyon with your 11 cats and your spreadsheet. Wala pa naman ang mommy at daddy mo. Saad ni Isla. Elise, this is for your own good. Dagdag ni Freya habang inaayos ang eyeliner niya sa harap ng salamin ni Elise. You've been working non-stop for the past 3 months. Ni hindi mo na nga alam ang difference ng lunch break sa board meeting. Napakamot siya ng pisngi. Actually, lunch break is just a shorter board meeting with food. Sagot ni Elise. Seryoso ang mukha habang iniiskan niya ang calendar niya sa phone. Hinarap siya ni Isla at pinaikutan ng mata. Exactly our point. You need to experience real life. Yung may lights, music at konting alak. Elise, hindi yung puro stacks at graphs. Okay, kumurap siya. Pero sabi ni Mom, bawal daw akong uminom ng alcohol. It's poison. Grabe ka naman, para kang hindi 28 years old. Natatawang sagot ni Freya. Elise, sabay hawak ni Isla sa balikat niya. What we're drinking tonight is sophisticated juice. Hindi siya lason. It's for social bonding. Character development, kumbaga. Natigilan siya. So, it's like team building? Yes! Sabay sabat ni Freya. Exactly! Team building with music, lights and boys with na arms na parang slab of meats. Slabs of meat? Kunot noong ulit ni Elise. Bakit mo gustong makipag-team building sa karne? Nagkatinginan si Isla at Freya. Napatampal ng noo si Freya, tinignan si Isla. Nawawala ng pasensya. Help me, Isla. Bulong ni Freya ngunit tumawa lang si Isla sa kanya. Kaya mo na yan, malaki ka na. Natatuwang lumayo si Isla. Never mind. Bulalas ni Freya. Just trust us. Malinis naman ang bar. Tapos bibili lang tayo ng isang drink tapos uuwi rin tayo kaagad. Nag-isip pa muna siya. Promise? Pinky promise. Sabay-sabay pa silang nag-pinky promise. Pagdating nila sa bar, ay nakangusong nilibot kaagad ni Elise ang paningin sa paligid. Ang lakas ng music. Halos hindi na nila naririnig ang sinasabi ng isa't isa. Paiba-ibang lights, kaya bahagyang sumakit ang mata niya. Maayos naman kay Isla at Freya. Siguro ay sanay na sila. Napatingin siya kay Isla. Isla Therese Santiago, hindi ka ba papagalitan? Pwede ka bang pumunta sa mga ganitong lugar? Inosenteng tanong ni Elise nang makaupo sila. Natatawang tumango si Isla. Naka-off duty ako kaya pwede. Bawal lang siya kapag may duty ako o naka-police uniform ako. Sinagot niya ito ng okay at muling nilibot ang paningin sa lugar. Hinayaan niyang mag-order ang dalawa. Wala naman siyang alam. Tiningnan ni Elise ang binigay ni Isla sa kanya. Okay, this is not juice.
Bulong pa niya habang hawak ang baso ng tequila sunrise na binili ni Isla para sa kanya. Pero hindi niya alam na alak talaga yon. Buong buhay niya ay hindi pa siya umiinom. Ngayon lang naman siya niyaya ng dalawang magbar. Oh, come on! You haven't tasted it yet. Just one sip and you'll feel fun. Sagot ni Freya sa kanya. Define fun. Tanong ni Elise habang dinidilaan ng asin sa rim ng baso. Yung hindi mo iniisip kung may pending report si Mr. Chu sa Finance Department. Yung hindi ka nagsisearch sa Google ng business succession planning habang kumakain ng oatmeal. Sagot ni Isla. I like oatmeal. Girl, you need to loosen up. Sabay cheers ni Freya. Kahit one bottle lang, para sa mga tita na puro Chanel, pero ayaw mag-swipe ng card sa Lazada. Tumawa si Isla habang sumasayaw ng konti. Let's go, our innocent CEO. Bumuntong hininga siya at sumimsim. It tastes like orange juice but with fire. That's the spirit! Sigaw ni Freya. Lumipas ang ilang minuto ay naubos na rin ni Elise ang isang baso nito. Ikalawang baso na niya ng sophisticated juice na to. Paano panay kain ito ng pulutan? Pero alam nila ni Freya at Isla na mamaya ay babagsak na itong kaibigan nila. Baguhan ito kaya expected na nila yon. Ano naman to? Orange juice uli pero may konting pait? Tanong ni Elise habang nakakunot ang noo. Sabay simsim ng bagong baso na hawak. Dumukwang si Freya kay Isla habang natatawang nakatingin sa kaibigan nila. Girl, 2 shots in and parang nangangalahati na yung kaluluwa niya. Humagikik si Isla. Look at her, parang Excel file na nagka-virus. Biglang tumuwid ng upo si Elise. Nanlalabo ang paningin at tinignan ng mga kaibigan. Ha? Tanong ni Elise. Nangingintab na ang pisngi sa pula. May virus ako? Hinaplos nito ang buong katawan. Natatawang pinigilan siya ng kaibigan. Wala. Ang ibig sabihin namin, you're glowing. Sagot ni Freya. Habang halos mapunit na ang muka kakapigil ng tawa. Really? Tumango si Isla at natatawa rin. You're literally glow in the dark, besh. Sinapo niyang magkabilang pisngi niya at nagpakyut sa dalawa. Thank you. I used rose hip oil last night. Good for hydration and emotional stability. Cheers to rose hip oil. Sabay-sabay nilang sigaw habang nagtatawanan. Nangalumbaba si Elise. Lalo kasing umikot ang paningin niya. Hanggang sa nagpalit na ng kanta ang DJ. Bumukas ang mata niya. Wait, is this? Bahagyang sinapo niya ang ulo ng muling mahilo. Tumaas ang kilay ni Isla. Siya ang hindi masyadong nag-inom kasi alam niyang siya lang ang maaasahan ng mga to mamaya. Kapag pareho na silang lasing, sino na lang ang maghahatid sa kanila? You know this song? Tanong ni Isla kay Elise nang lapitan nito para alalayan. Muntik na siyang mabuwal sa kinauupuan nang mahawakan siya ulit ni Isla. Of course, this is the part of the Monteverde morning Zumba playlist. Every morning with Manang Baby. Lumakas ang tawa ni Freya. Manang Baby does humps? Iconic! Sumimangot si Elise. Umirap sa kaibigan. Bakit? Hindi niyo ba alam ang Black Eyed Peas? Classic yan. Parang Warren Buffet but with beats. Girl! Natawa si Freya at tinaasan siya ng kilay. Stop talking business. Akmang aabutin niya ang alak ng ilayo-iyo ni Isla. Gusto ko pa ng juice, Isla. Wait lang. Bakit umiikot yung ilaw? Bakit kayong dalawa parang nagiging 4? At bakit ang ganda ng boses ko? Tinakpan niya ang bibig at nagsalita para pakinggan yon. Tumayo siya bigla at tinuro ang mic sa stage. Pwede ba akong mag-apply na singer dito? Napakurap si Isla. Natampal ang noo. Ha? Girl, this is not a job fair. Pero huli na. Naroon na si Elise.
pumunta na sa stage. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan sila ni Isla at Freya. "Ladies and gentlemen," saad ni Elise, bahagyang natatawa at halos matumba sa kalasingan. "I am Amara Elise Monteverde, CEO of Monteverde Holdings Inc. At ngayon, kakanta po ako ng awitin na madalas kantahin ni Manang Baby sa shower. Listen by Beyonce. Hold her!" Sigaw ni Freya habang hinatak si Isla. "Sundan mo! Baka mag-full concert na siya!" Hawak ni Elise ang mic na parang nasa Grammy Award at nagsimulang magkanta ng off-key version ng Listen. Napatigil at napatitig sa kanya ang mga tao. Nagtataka man ang iba, pero may ilan na natutuwa sa kanya. May ilan pang nagvideo. "Listen!" Sigaw niya habang nakapikit. Hawak ang dibdib. "This song is dedicated sa mga investors ko at sa mga hindi naniniwala sa quarterly projections ko." "Girl, tama na!" Hila ni Isla sa braso niya. Pero ngumiti lang si Elise. "Wait, last line." At doon siya bumirit na kinangiwi ng dalawang kaibigan niya. "I am alone at the crossroads." Pagkatapos ng final note, na halos magpakrak ng salamin, napaluhod si Elise sa stage. Tumatawa siya at umiiyak ng sabay. Did I win?" Natawa si Freya. "Yes, best in Delulu." Sinubukan siyang itayo ni Isla. "Come on, superstar. Let's get you back to the table." Nakahawak na si Elise sa dalawang balikat ng kaibigan niya. "I love you both. I really do. Even though you lied to me." "Lie? What lie?" Tanong ni Freya at kunwari inosente. "That this is just juice. This is not juice. This is feelings in liquid form." "Okay," sabi ni Isla habang sinusubukang hindi matawa. "Time to hydrate, my love. Drink water." Ngumuso siya at umiling-iling. "I hate water. It doesn't taste anything." Kinuhanan siya ni Freya ng tubig at inabot iyon sa kanya. "Elise, please." "Fine." Madrama niyang saad, saka lumapit at bumulong sa mga to. "Pero kung malason ako, sabihin niyo kay mommy ko na mahal ko siya at huwag niyang pababayaan si Chairman Whiskers." "Yung pusa mo?" Tanong ni Isla. Kumunot ang noo niya. Sinamaan ang tingin ng kaibigan. "CEO ng cat division namin. May monthly salary yon." Yun ang dahilan at malakas na tumawa si Freya. Halos mahulog ito sa kinauupuan nito. "Okay," sabi ni Isla, habang kinukunan ng selfie si Elise habang lasing. "This is going on the group chat." Yun ang group chat ng mga fans nilang tatlo. Hindi sila artista pero may mga fans sila. "No!" Sigaw ni Elise. "I am too powerful for memes." Pero wala na siyang nagawa ng isend nga iyon ni Isla. Habang tuloy ang tawanan ng dalawang kaibigan, ay nilibot niya ang paningin. Maya-maya ay natigilan si Elise habang nakatingin sa taas. "Freya, Isla." "Yes?" "Anong gravity?" "Ha?" Takang tanong ni Isla. Ngumuso siya tinignan ng mga to. "Bakit parang hinihila ko ng sofa at ang puso ko paibaba?" "Oh no!" Sabay sabi ng dalawa. Akmang lalayo pa sana sila nang magsuka si Elise. Nandidiring napamura si Isla. "Ah! May shoes!" Si Freya naman ay napatili hanggang sa tumawa ng tumawa. "We told you, 2 glass was too much." Tumingala sa kanila si Elise at napangiti. "I regret nothing." Matapos ang bar night nila ay lasing na lasing si Elise. Ni 2 baso pa lang ang naiinom niya. Hinatid siya ng mga kaibigan niya. Habang papauwi ay natatawa na lang si Isla at Freya dahil sa pagiging sabog ng kaibigan nila. Si Elise ay nakaupo sa gitna, sa backseat, at nakasandig sa balikat ni Freya,
habang si Islang nagmamaneho. Bakit umiikot ang kotse, guys? Nasa roller coaster ba tayo? Mahinang tanong ni Elise. Elise, hindi kotse ang umiikot, ikaw. Natatawang sagot naman ni Elise. Tiningnan sila ni Isla mula sa salamin. Alam mo, Elise, kung ganito ka lang palagi sa opisina, siguro may HR case ka na. Tumataas ang kilay niya habang nakapikit. Grabe kayo, I am the HR. Kung ikaw ang HR, dapat lasing din ang mga empleyado mo para fair. Natatawa pa rin si Freya na para bang wala itong ginawa kaya siya nalasing. Ngumuso si Elise pero maya-maya ay humagikik. Bahagyang bumangon sa balikat ni Freya, ngunit binalik lang siya ng kaibigan sa pagkakahiga doon. Teka, alam niyo ba, yung waiter kanina, tinawag akong ma'am. Tapos sabi ko, ako rin, nagmamayari ng bar na to bukas. Natawang napatingin si Isla kay Elise. May nabili kang bar? Umiling siya ngunit napangiwi ng makaramdam ng hilo. Hindi, pero binigyan ko siya ng calling card. Baka kasi ma-inspire siya. Malakas na tumawa ang dalawang kaibigan niya. Tinapik ni Elise ang braso niya. Natatawa pa rin. Girl, ang laki ng sweldo mo pero ang utak mo lasing na lasing. Dumating sila sa mansyon. Binuksan ito ng family driver, si Mang Tibor, na butler din niya. Hindi niya ito pinasama sa bar kanina dahil naroon naman ang kaibigan niyang police officer, si Isla. Nagulat pa si Mang Tibor nang makitang lasing si Elise. Elise, iha. Dr. Elian is here. Nasa loob po. Sumama po kasi ang pakiramdam ni Ma'am Letty. Tumaas ang kilay ni Isla. Ha? Andyan si Dr. Suplado? Napailing si Freya. Yung mukhang Hollywood actor pero walang sense of humor? Yun nga, mukhang siyang bida sa serye. Pero yung seryosong genre, yung puro ulan at staring contest. Natatawa pang saad ni Isla. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, lumabas si Elise. Literal na gumapang palabas. Huli na para alalayan siya. Halos gumulong sa damuhan si Elise. Guys, this grass feels like clouds. Hinatak siya pataas ni Freya. Cloud mo mukha mo, bumangon ka nga. Pagpasok nila sa loob, naroon si Dr. Elian Vireo Sandoval at agad na bumungad sa kanila. Tall, handsome and aloof. Isang seryoso, suplado, pero gwapong family doctor nila. Maayos ang postura. Nakaitim na long sleeves na parang laging handa sa photoshoot. May dala siyang medical bag. Nakaupo sa sofa habang kinakausap ang kasambahay. Namumungay ang matang tinignan nito ni Elise. Napatigil pa sa paglalakad. Sino yon? May shooting ba sa bahay namin? Si Dr. Elian. Family doctor niyo yan. Binulungan siya ni Freya. Nakakunot ang noo niya. Doktor, bakit parang ang gwapo? Humagikik pa siya. Focus girl, huwag ka nang lalapit. Hinigpita ni Isla ang pagkakahawa kay Elise. Pero masyadong excited si Elise. Kumawala at nagsimulang lumapit kay Elian na nakatingin sa kanya. Hello, Doktor kong gwapo, Doktor. Elise, my gosh! Pero huli na. Pasuray-suray na lumapit si Elise kay Elian. Napabuntong hininga si Elian, bahagyang sumandal sa sofa. Hinintay ang paglapit ni Elise. Nang makalapit siya ay hinila niya si Elian patayo na sumunod naman sa kanya. Tumingala siya at namumungay ang matang tinignan siya. Doc, may tanong ako. Masungit na tiningnan siya ni Elian. What? Pero kahit gaano kasungit ang mukha nito, ay siya namang hinahon ng boses nito sa kanya. Hinila nito ang baywang niya. Naupo si Elian muli sa sofa habang dinadala si Elise. Nahulog siya sa ibabaw nito habang nakapulupot ang braso nito kay Elise. Natatawang mas lumapit pa si Elise. Halos magbungguan na ang ilong nila.
Paano po ba magmahal ng totoo? Tahimik ang lahat. Biglang napangiwi si Isla at Freya sa gilid. Alam nilang pagsisisihan ni Elise bukas ang pinagagagawa nito. Pero bago pa makapagsalita si Alyan, ay nakita nilang naduwal na si Elise. Yes, nasuka si Elise sa mismong dibdib ni Dr. Alyan. Nakangusong tinignan nito ni Elise. Doc, may surprise akong gift. Fresh from the soul. Mabilis na lumapit si Freya. Hinawakan ng braso ni Elise na ayaw umalis sa ibabaw ni Alyan. Oh my God! Amara Elise! Tumakbo palayo si Isla nang makita yon. Ayoko na! Resign na ako sa friendship na to. Dahan-dahan na tumayo si Alyan habang daladala si Elise. Kalmadong tinanggal nito ang coat na nasukahan nito. She needs to rest. Help me bring her to her room. Ibinaba ni Alyan si Elise sa kama. Nanginginig siya kaya kinuha ni Alyan ang maliit na towel at sinimulang punasan ang mukha niya. Habang inaayos nito ang buhok niya ay lasing na nagkwento si Elise. Sinusundot pa niya ang pisngi ni Alyan na hinayaan naman siya. Hinawakan din niya ang kamay nito na hagikik. Doc, ang lambot ng kamay mo parang marshmallow. Gusto kong kainin. Mahinang boses na saad niya habang nakahiga. Bumuntong hininga ito saka inalis ang kamay niya. My hand is not a food, Amara Elise. Don't move. Alam mo ba, ikaw ang pinaka-handsomest na doktor na nakilala ko. Parang Dr. Strange pero you're not stranger to me. Hindi na talaga niya alam ang pinagsasabi niya. Please change into your sleepwear. Ngumuso siya at umiling. I can't. My shirt is attacking me. Ayaw niyang magpahubad. Napabuntong hininga si Alyan. Hinanap niya sa walk-in closet ang pajama niya at inalalayan si Elise para magpalit. Tinulungan siyang tanggalin ang blouse at sinuotan siya ng pajama top. Napalunok si Alyan. Inis na tiningnan si Elise na nakangusong nakatingin sa kanya. Doc, you're like a knight in shining cotton. May license ka ba mag-rescue ng lasing? Saad niya habang tinutulungan ito sa pagsusuot ng pajama niya. I am just doing my job. Sungit naman. Good night, Dr. Vireo. Hindi pa tapos si Alyan sa pagbibihis sa kanya ay nakatulog na siya. Tuloy ay hirap na hirap ito lalo na't ayaw na nitong istorbohin ang tulog niya. Pagkatapos ay hinila ni Alyan ang kumot para kumutan siya. Inayos pa nito ang unan sa paligid niya. Ngunit hindi inaasahan ni Elise na mapapanaginipan niya si Alyan. May nangyari sa kanila. Maagang nagising si Elise at pawis na pawis, kahit malamig ang aircon. Para siyang binagsakan ng encyclopedia sa ulo. Nagmulat siya. Nakatingin lang siya sa kisame habang yakap ang unan. Tulala at parang hindi makapaniwala sa panaginip niya kagabi. My head. Kumunot ang noo niya. Bakit masakit ang head ko? Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang buong kwarto. Naalala niya ang panaginip. Si Alyan, yung halik, yung boses, yung hawak nito. Napatakip ng bibig si Elise sa kaba. Namutla siya. Oh my gosh! Baka buntis ako! Naupo siya bigla sa kama. Kinapa ang tiyan. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Bakit parang totoo? Bakit naramdaman ko pa ang init ng hininga niya? Tumayo siya at naglakad pabalik-balik sa kwarto. Parang detective sa isang crime scene. Kinuha ang cellphone. Nag-google ng first signs of pregnancy. Binabasa nito ang screen. Pagpagod, parang laging antok, mahilig sa mangga. Parang ayaw ng chocolate ngayon. Oh my gosh, totoo nga, buntis na ako. Agad siyang napahawak sa noo at tumili ng mahina. Kaya pala ng isang araw ay gusto niyang kumain ng mangga. Pagod palagi siya galing sa trabaho at laging inaantok sa opisina. Akala niya ay dahil yon sa panonood niya ng C-drama gabi-gabi.
I'm really pregnant nga. Bigla siyang napatakbo pabalik sa kama. Kinuha ang phone at tinawagan sina Isla at Freya. Bakit ka tumawag? 7:00 pa lang, girl. Inaantok na saad ni Isla. Girl, may sunog ba? May world war? Bumukas ang isang mata ni Freya, pero agad na sinara dahil sa sinag ng araw na tumama sa mukha niya. Hindi pala niya nasara ang kurtina niya. Napanguso si Elise. Guys, I think I'm pregnant. Natigilan ang dalawang kaibigan niya. Sabay na nagmulat ng mata at napaupo sa kama. Come again? Salubong ang kilay na wika ni Isla. Anong pregnant? Sinong tatay? Girl, wala kang boyfriend. Paano ka mabubuntis? Pinapackage? Wala sa sariling saad ni Freya. Napakagatlabi siya. Kabado na ngayon. Si Dr. Elyan. What? Sigaw ng dalawa kaya nilayo niya ang cellphone. Binalik din kaagad. As in yung family doctor nyo? That's suplado? Yung tipong mas gugustuhin mo pang magkasakit kaysa makausap siya? Sunod-sunod na tanong ni Isla. Ayaw maniwala. Sandaling napakunot noo si Freya. Elise, teka lang. May hindi ba kami alam? Napaupo siya sa sahig. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Kasi sa panaginip ko may... Panaginip? Asik ni Freya na lalong kinanguso niya. Wait. You mean, napanaginipan mong may nangyari sa inyo ni Dr. Elyan, tapos feeling mo buntis ka? Malakas na sabi ni Isla. Halos maiyak naman si Elise. Hinawakan niya ang tiyan niya. Hindi kasi siya normal na panaginip. Parang totoo. Naramdaman ko lahat. At pagkatapos pagising ko, parang may connection na kami. Elise, please, huwag kang magsalita ng ganyan. Your dream about being intimate with him, tapos sinasabi mong buntis ka ngayon? Google say that I'm pregnant. Lahat ng sintomas naramdaman ko na. Sabi pa dun kapag mabilis kang mapagod. Diba nitong magdadalawang linggo lagi akong pagod? Pinutol ni Freya ang dapat na sasabihin niya. Lagi kang pagod dahil wala kang tigil sa pagtatrabaho. Hindi ito pinansin ni Elise. Kapag laging inaantok, si Isla naman ang pumutol sa kanya. Lagi kang inaantok dahil napupuyat ka kakapanood ng Chinese drama. Ayaw mong tumigil hanggat hindi natatapos yon. Yon ang dahilan nun. Ngumuso si Elise at hindi ito pinansin. Kapag mahilig daw sa mangga or you're craving for something weird. Elise, you always craving for something weird. Simula nung high school pa tayo ay mahilig ka na sa mga weird na pagkain. At normal din naman sa iba na maghanap ng mangga, no? I am always craving for that. So buntis din ako? Nakangiwing saad ni Freya. Hangover lang yan. Ngayon lang may nangyari sa inyo ng panaginip mo. Yung cravings mo matagal na. Ano yan? Nauna kang mag-crave bago may nangyari sa inyo at nabuntis ka? Natawa si Isla at muling nahiga sa kama niya. Halos mahulog naman sa kama si Freya sa kakatawa nito. OMG, grabe. First time kong makarinig ng spiritually conceived baby. Natulala si Elise. Ayaw pakinggan ng mga kaibigan. Basta ang alam niya ay buntis talaga siya. May baby talaga sa tiyan ko. Elise, kailangan mo lang ng tubig at tulog. Sleep more, sige na. Nagpipigil na ng tawa si Isla. Umiling si Elise. Tumayo siya at hinaplos ang flat niyang tiyan. No, kailangan ko ng proof. Kailangan ko ng pregnancy test. Gusto ko yung 3 brands para sure. Doon na nga natawa ng malakas ang dalawang kaibigan niya. Nawala nga ang antok ng mga to dahil sa kanya. Bumuntong hininga siya at pinaniwalaan ang alam niya. Hanggang sa pumunta ang dalawa sa bahay nila Elise, ay natatawa pa rin ang mga to. Nang makita si Elise ay mas lalo silang natawa. Nakasanis at jacket ito na parang undercover. Si Isla na naman ang nagmamaneho. Hindi ko alam kung tama tong ginagawa natin. Pero entertaining siya, so push. Natatawang sagot ni Freya. Promise, I'm pregnant. Aangkinin ko ang baby ko.
I will raise it with love and vitamins. Sabay na tinignan ni Isla at Freya si Elise nang sabihin niya yon. Amara Elise, wala pang embryo sa utak mo. Imagination pa lang yan. Napabuntong hiningang saad ni Freya. Pero sabi sa forum, minsan hindi mo alam tapos bigla na lang may heartbeat na. Saang forums yan? Sa Delulu Moms PH? At ka na bang magka-baby? Sana kinausap mo si Dr. Elian kagabi. E di sana gumawa na kayo ng totoong baby. Naiiling na sabi naman ni Isla. Pagkarating nila sa pupuntahan, ay naglakad silang tatlo papasok sa butika. Si Elise ay parang magnanakaw sa itsura. Nakayuko, nagtatago sa likod ni Freya. Ngumiti ang pharmacist nang makita sila. Hi ma'am, how can I help you? Do you have, the stick thing? The baby checker? Sumilip si Elise sa pharmacist. You mean pregnancy test po ma'am? Yes, pregnancy test. Lumabas si Elise sa pagkakatago sa likod ni Freya at hinarap ang pharmacist. Napalingon ang ilang tao sa pila. Hinila ni Isla si Elise. Elise, whisper lang. Baka isipin nila may sex life ka at madamay pa kami. Wala kaming ganun, no? Hindi pa kami nabinyagan. Virgin kami kaya hindi kami mabubuntis. Baka isipin may boyfriend kami. Elise, hindi pa kami handang mag-viral. Ngumuso si Elise at tumango-tango. Hindi pa masyadong maintindihan ang sinabi ng dalawa. Pwedeng tatlo para sure. Yung isa pang practice lang. Yung dalawa pang go na. Patuloy na sabi niya. Nang mabigay ay binayaran niya at mabilis na lumabas kaagad. Pagkatapos nilang bumili ng pregnancy test kit sa butika, pinilit ni Freya si Elise na gamitin na ito agad-agad habang nasa kotse pa lang. Elise, gamitin mo na para matapos na tong kabaliwan mo. Natatawang saad ni Freya habang hawak-hawak ang test kit. Hindi pa ako ready. Mahina pero seryosong sagot ni Elise habang yakap-yakap ang brown paper bag na pinaglagyan ng test kit. Baka positive tapos may bibi ka agad? Hindi pa ako nakakapagpaalam sa board of directors. Pinaikutan siya ng mata ni Isla. Board of directors talaga, Elise? Anong kinalaman nila dito? Ngumuso siya. Siyempre, kung magkaka-baby na ako, may maternity leave ako tapos baka may kailangan pang mag-acting na CEO. Sagot ni Elise habang nakatitig sa harapan at kunot noo. Kailangan informed sila. Tang-ina, sabay tawa ni Freya. Girl, panaginip lang yon. Pero parang totoo eh. Bulong ni Elise. Nararamdaman ko pa rin sa lips ko, yung parang soft tapos may konting spark. Nag-mint lang si Doc. Tigil-tigilan mo nga kami dyan. Natatawang saad ni Isla. Dahil ayaw talaga ni Elise gamitin ang test, napagdesisyonan nilang puntahan si Doc Elian mismo. At dahil hindi matitinag si Elise sa paranoia, wala nang nagawa sina Isla at Freya kundi ang sumama. Tahimik ang ospital pagdating nila. Walang masyadong tao. May ilang pasyente sa waiting area at mga receptionist ay abalang nagsusulat. Dumiretso si Elise sa pinto ng consultation room. Hindi man lang kumatok. Binuksan niya to ng marahas. Doc, buntis ako! Sigaw niya na para bang siya si Juday sa telenovela. Sabay-sabay na palingon ng mga tao. Tumigil ang receptionist sa pagsusulat. Ang nurse na may hawak na tray ay muntik nang mabitawan yon. Si Dr. Elian. Nakasalukuyang nagche-check ng blood pressure ng isang matandang lalaki. Ay napaangat ang kilay at napatitig sa kanya. Halos matunaw sa kahihiyan si Isla. Tinakpan niya ang muka. Oh my God! Hindi ko siya kilala! Si Freya naman ay halos gumulong sa sahig sa kakatawa. This is peak Elise energy! Kalmadong kinuha ni Elian ang stethoscope sa kanyang leeg. Tapos bumulong sa pasyente. Excuse me sir, saglit lang. Lumapit siya kay Elise na ngayon ay nakatayo sa gitna ng klinik, na parang eksena sa isang pelikula. Elise,
Malumanay ang boses ni Alya na kinatigil lalo ng mga naron. Pwede bang umupo ka muna? Umiling-iling si Elise. Hindi na, Dok. Gusto ko lang sabihin na buntis ako at may baby ako sa tiyan. Sunod-sunod niyang sabi, habang hawak-hawak pa ang tiyan niya na para bang may pinoprotektahan. And who's the father? Salubong na ang kilay ni Elyan. Masamang mukhang nakatingin sa kung saan. Ikaw! Ikaw lang naman ang nakasama ko kagabi, hindi ba? Inis na saad niya. Lalong kumunot ang noo ni Elyan. What? We didn't do that, babe. Mahinang sabi ni Elyan. Ngumuso siya at hindi pinansin ang tinawag nito sa kanya. Pero ramdam niyang mabilis na pagtibok ng puso niya. Meron kasi. May nangyari sa atin sa panaginip ko. Lahat ng sintomas naramdaman ko. And Google said, I am really pregnant. Nagpipigil ng tawa si Freya sa likod. Hangover nga lang yan. Tinapat niya ang kamay sa mukha ni Freya. Shut up. I am not talking to you. Natatuwang napailing na lang sila at tumahimik. Napatingin si Alyan sa hawak niyang plastic. Inalalayan niya si Elise papunta sa banyo. Habang kinukuhanan ng video ni Freya ng palihim ang lahat. You ready? May pregnancy test ka talagang dala. Go, gamitin mo na. Tumigil si Elise. Huwag na lang. Bulong niya. Bakit? Tanong ni Alyan. Kung positive, hindi pa ako handa. Magagalit si mommy kasi maaga ako nagbuntis. Saka wala pa akong crib, wala pa ang stroller. Wala pa rin akong pangalan sa baby. Gusto ko sana Elyan Jr. kong lalaki, pero parang awkward yun. Napabuntong hininga si Alyan. Amara Elise, mag-test ka muna bago ka mag-isip ng pangalan. Napalunok si Elise. Sige, pero pwede bang hawakan mo yung kamay ko habang ginagawa ko? Hinila niya ang damit ni Alyan. Hinaplos ni Elyan ang mukha niya. Mag-CR ka lang, hindi kita sasamahan doon. Bakit? Ayaw mo sa akin? Kunot noong tanong niya sabay nguso. Napailing si Elyan. Babe, just go. After a few minutes, lumabas si Elise. Hawak ang test. Sabay upo sa harap ni Elyan. 2 lines ba dapat o 1? Nangalumbaba siya habang ang kamay ay nasa pregnancy test. Give that to me. Kinuha ito ni Elyan at tinignan. Negative, hindi ka buntis. Natulala si Elise. Napayuko siya at biglang naluha. Bakit hindi ako buntis? Dapat buntis ako kasi may nangyari sa atin sa panaginip ko. Hinalikan mo ko kaya dapat positive to Elyan. Hikbi niya. Napatingin sa kanya si Elyan. Wait, gusto mo bang mabuntis? Pinagtagpo niyang magkabilang hintuturo niya. Kasi parang sa panaginip ko, ang saya ko. Tapos ikaw yung kasama ko. Sobrang sweet mo pa. Nagpa-fireworks ka pa nga eh. Tapos sabi mo, ibibili mo si baby ng mansyon and many lollipops. Ngumawa siya. Halos lumubog si Elise sa hiya habang pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya. Natahimik si Alyan. Imbes na mainisay natawa si Elyan, hinawakan nito ang kamay ni Elise at hinila siya paupo sa kandungan nito. Napaiwas ng tingin ng kaibigan niya. Well, sabi nito at hinaplos ang pisngi niya. Kung gusto mo, totohanin na lang natin, gawa tayo ng baby. And I will give everything to him, like in your dreams. Hindi inaasahan ni Elyan na seseryosohin ni Elise ang joke na yon. Natigilan si Elise. Talaga? Nagulat si Elyan sa sarili niyang sinabi, pero sinakyan na lang niya. Oo, kung gusto mo talaga. Okay po, bukas na lang siguro. Pwede bang umaga para may energy tayo? Pumayag ito at sinabi na araw-araw siyang dadalawin sa ospital para agad siyang mabuntis. Natawa na lang si Elyan. Sabay-sabay na napasigaw ng "Oh my God" ang dalawang kaibigan niya habang tumatawa. Nagkibit balikat lang si Elise sabay ngiti kay Elyan. See you tomorrow, Doc Elyan. Pero nang makarating sa bahay,
ay doon siya ginisa ng kaibigan niya. Pinaintindi ng mga to ang nakakahiyang ginawa niya. Kung paano niya pinahiya si Elian sa ospital, na guilty naman siya. Babawi na lang ako. Nakangusong saad niya saka nag-isip ng lulutuin niya para bukas. Ipagluluto na lang niya ito para makabawi. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng mommy niya. Mommy, hindi po ako mag-work bukas. Punta ako sa ospital. Dadalhan ko po ng food si Elian. Bye mommy, I love you. Sa kanya pinatay ng hindi hinihintay ang sagot nito. Simula noon, araw-araw nang dumadalaw si Elise sa ospital. Kapag kasama niya ito, biglang nagiging mabait at malambing si Elian. Bagay na napapansin ng mga nurses at pati ng mga pasyente. Simula noong insidenteng muntik nang sumabog ang buong ospital dahil sa buntis revelation ni Elise. Good morning, Miss Monteverde. Nandito na naman kayo. Bati ng isa sa mga nurse, si Nurse Camille, habang sinusundan ng tingin si Elise na may dalang paper bag at drink trays. Ngumiti si Elise. Suot niya ang simpleng blouse at jeans. Araw-araw ko na ata kayong nakakasama sa oras ng merienda, Miss Elise. Biro ni Nurse Jane, habang nilalagyan ng label ang mga test tube sa front desk. Pasensya na po ha. Sinusubukan ko lang pong makabawi sa pagka-publicly declared as buntis, nang hindi naman pala buntis. Sabay ngiti ni Elise. Sa sumunod na araw ay naroon na naman siya. Good morning, Miss Monteverde. Bati ni Nurse Camille. Nang makapasok si Elise sa lobby ng ospital, bit-bit na naman niya ang kanyang signature peace offering. Isang maliit na box ng assorted chocolates at 2 cup ng coffee. Isang regular at isang decaf para kay Elian. Napangiti si Elise. Hi Nurse Camille, and yes, may dagdag akong croissant ngayon. Baka sakaling hindi ako palayasin ni Dr. Sungit. Kung ako ang tatanungin, hindi ka na niya kayang paalisin. Hinahanap ka niya kapag wala ka. Bulong ni Nurse Camille habang pumipirma si Elise sa visitor's log. Sanay na ang buong staff sa araw-araw niyang pagdalaw. Hindi man ito opisyal na pasyente. Parang rutina ang pagdaan niya tuwing 9:00 ng umaga. Tulad ng dati, dire-diretso na siya sa second floor, papunta sa opisina ni Elian. Wala sa lamesa si Elian pagkapasok niya. Kaya tahimik na naglagay si Elise ng dalang kape at box ng tsokolate sa desk. Binuksan niya ang bintana. Pinasok ang sinag ng araw at napaupo sa couch. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Dumating si Elian, may dalang folder. Mukhang galing sa rounds. Agad siyang napatigil nang makita si Elise na nakaupo na parang bahay niyang opisina. Peace offering day, Doc. Hindi ako mahilig sa chocolate. Tumaas ang kilay niya. That's a lie. Last time, 2 bites ka bago mo naalala na nagda-diet ka raw. Oh, and eto pa, marami na yan. 'Cause yesterday you said kulang pa. Nilagay niya ang kamay sa baba. O baka sinabi mo lang yon kay Doc Allen para sabihin din sa akin. At araw-araw na kitang dadalhan. Gusto mo lang talaga akong makita. Ang sweet mo na ngayon sa akin. Gusto ko yan, Doc. Hindi na napigilan ni Elian ang mapangiti. Lumapit ito sa desk. Inamoy ang kape. Saka naupo sa harap ng laptop. Tiningnan niya si Elise na ngayoy abala sa pag-aayos ng mga ballpen sa desk niya. Bored ka ba sa office mo at dito ka na lagi? Ayoko doon. Ngayon na pinapansin mo na ako. Dati ayaw mo kong lingunin. Kasi madaldal ka. Sagot ni Elian. Pero ngayon hindi mo na ako pinapaalis. Gusto mo na talagang pinupuntahan kita? Bumuntong hininga si Elian. Wala akong sinabi na pwede kang tumambay dito. Pero hindi mo rin ako pinapaalis. Which means, may soft spot ka for me. Tinaas baba niya ang kilay na kinailing ni Elian. Meron akong soft spot sa katahimikan. You just keep ruining it. Hanggang sa nasanay na ako sa ingay mo. Tumawa si Elise at nag-inat ng konti sa couch. Napatingin si Elian sa kanya. Napansin niyang may naiwang tinta sa pisngi ni Elise.
mula sa pencil sketch niya. Tahimik siyang lumapit. Sandali, just stay there. Lumuhod siya ng kaunti sa harap ni Elise. Kinuha ang tissue at dahan-dahang pinunasan ng tinta sa pisngi niya. Nagulat si Elise sa lapit nila. Ramdam niya ang init ng kamay ni Alyan at ang amoy ng aftershave nito. Namula siya at bahagyang napayuko ng matapos to. Salamat. Hindi agad tumayo si Alyan. Nakatingin lang ito sa kanya. Tahimik at malapit sa isa't isa. Umiling si Alyan pero ngumiti din. Tumayo siya at umupo sa tabi ni Elise sa couch. You want to kiss me? Sorry Doc, ayoko pa. Kasi may nangyari sa atin sa panaginip ko. Hindi mo ako mapipilit na halikan ka. Iiling-iling na lumayo siya. Natawa si Alyan. Napailing ito at sumanda sa couch. Hanggang sa tumahimik silang dalawa. Hanggang sa biglang ipinatong ni Alyan ang braso niya sa likod ng couch. Sa kadahan-dahang hinila si Elise palapit sa kanya. Gulat na tinignan ito ni Elise. Doc. Niyakap niya sa baywang si Elise. Hindi mahigpit. Pero sapat para maramdaman niya ang init at tibok ng dibdib nito. Si Elise naman ay nanigas sa kinauupuan niya. Hindi sanay sa ganon. Pero unti-unti siyang napangiti at sumandal sa balikat ni Alyan. Shh! 5 minutes. Tumahimik ka lang dyan. Tumahimik sila. Nakapatong ang ulo ni Elise sa balikat nito. Habang dahan-dahang hinahaplos ni Alyan ang baywang niya. Simula noon, mas naging sweet si Alyan sa kanya. Hindi man sa salita, ay mapapansin ito sa kilos ng doktor. Kapag kasama niya ito, biglang nagiging mabait at malambing si Alyan. Bagay na napapansin ng mga nurses at pati ng mga pasyente. Hindi rin nagtagal. Si Alyan na mismo ang naghihintay kay Elise araw-araw kahit hindi niya ipinapakita ng harapan. Si Doc Alyan ba yan? Bulong ng isang nurse sa likod ng station. Tignan mo yan, ngumiti si Doc. Grabe, sabat ng isa. Alam mo ba kahapon? Nakita ko si Doc na siya mismo ang nagtimpla ng kape ni Miss Monteverde. Sa araw-araw na pagpunta ni Miss Monteverde, unang beses gumanon si Doc. Love can do that, Besh. Sa tingin ko, may sweet moment pa yan sila sa loob ng office ni Doc. At hindi lang yon. Sa mga sumunod na araw sa table ni Elise sa loob ng office ni Alyan, may nakapatong na isang pirasong Cadbury Dairy Milk. Nagpalagay pa ng table doon si Elise. Alyan! Nakangiting bati ni Elise habang pumasok. May bitbit na maliit na kahon. Good morning! Naisip ko lang baka kailangan mo ng sweet today. So nagdala ko ng, taran! Belgian chocolates. Kinuha ni Alyan ang kahon. You didn't have to. Pero I wanted to. Kasi baka hindi ka nagbe-breakfast. Alam mo ba, sa panaginip ko kagabi, chocolate tayo pareho. Ako yung milk tapos ikaw yung dark. Kasi mapait tayo sa una. Pero masarap sa dulo. I mean... Napahagalpak sa tawa si Alyan. Masarap sa dulo? Kaya ba gustong-gusto mo ng dark kasi masarap? Sorry nga naman. Nagtakip siya ng bibig niya. Hindi ko sinasadya. Ang ibig kong sabihin ay, masarap kang kasama. Ay, mali pa rin. Huwag kang mag-isip ng masama. Mabait ako. Napailing na lang si Alyan habang pilit pinipigilan ang pagngiti. Umupo ka na nga dyan. What are you doing here again? Wala ka bang trabaho? Tanong nito. Nag-leave na ako? Kukulitin kasi kita? Muling napailing si Alyan. Napangiti si Alyan bagamat pilit niyang tinatago. Hindi niya maipaliwanag pero habang tumatagal, unti-unti siyang nauhulog kay Elise. Hindi man niya aminin, hinahanap-hanap na niya ang boses nito at ang kwento nitong walang direksyon at yung pagkakape niya tuwing alas 8 na sinisimulan lang niyang timplahin ngayon dahil alam niyang papasok si Elise. Araw-araw na silang may konting routine. Pagdating ni Elise, may nakahandang kape.
Minsan may maliit na chocolate bar sa desk niya. Minsan, flower sa loob ng coffee mug. At kahit si Alyan, na hindi marunong ngumiti dati, bigla na lang nahuhuling, nakangiti habang nagkakape. One time tinanong siya ng isang resident doctor. Doc Alyan, may bago ba? Parang ang gaan ng aura niyo today ah. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya nag-deny. 3 buwan ang hininging leave ni Elise sa mommy niya, kaya mas mahaba ang oras niya sa ospital. Umuulan ng malakas, kaya hindi na siya pinayagang lumabas kaagad. Doon muna siya sa office ni Alyan. Nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Si Alyan naman ay abala sa pagsusulat ng reports. Doc, bulong ni Elise habang pinagmamasdan si Alyan. Ang gwapo mo pala lalo kapag focused. Nangalumbaba siya. Napatingin si Alyan sa kanya. Bumuntong hininga pa to at tumayo para tabihan siya. What? Bingi ka naman? Mabilis na sagot niya. Nag-iisip lang ako. Sabi kasi sa internet, ang taong laging pinagmamasdan mo raw, baka may feelings ka na sa kanya. Tumaas ang kilay nito. And hinawakan ni Alyan ang kamay niya at mas lalong hinila siya palapit sa katawan nito. Nagpaubaya naman siya. Oo nga, at hindi mo ba napapansin? Halos araw-araw na kitang pinagmamasdan. Pagharap ni Elise, magkalapit na ang muka nila ni Alyan. Literal na 1 pulgada na lang ang pagitan. Nanlaki ang mata ni Elise nang hapitin ni Alyan ang baywang niya. Magtatagpo na ang labi nila nang biglang bumukas ang pinto. Doc Alyan, may follow-up patient ka na. Tumigil sa pagsasalita ang isang babae. Isang magandang doktor na nakasuot ng puting coat, naka-ponytail at may hawak na chart. Napako ang tingin nito sa halos magkadikit na muka nina Alyan at Elise. Parang napaso na lumayo si Elise. Mabilis na umatras at muntik nang mahulog sa kinauupuan. Nang muling hapitin ni Alyan ang baywang niya. Hindi man lang inalis ni Alyan ang paningin sa kanya. Oh, sorry, sabi ng doktora. Akala ko walang tao. Anyway, Doc Alyan, kailangan ka sa room 203. Tumangulang si Alyan. I'll be there. Nginitian ng babae si Alyan, tapos sinulyapan si Elise mula ulo hanggang paa bago lumabas. Nang makalabas na to, napatingin si Elise kay Alyan. Nakakunot ang noo. Who was that? Inayos ni Alyan ang buhok niya. Si Dr. Ivy, cardiologist. Nagsalubong ang kilay niya. Mukha siyang Cardi, nakakasira ng moment. But she's pretty. You two is bagay. Napatawa si Alyan. Are you jealous? Hindi pa nga tayo, nagsiselos ka na. Tinuro niya ang sarili. Ako? Haler, no. Pero okay, fine. Kaunti lang. Kaunti? Like, mga 95%. Sabay talikod ni Elise. 5% lang yung dignity ko na tira ngayon. Natawa si Alyan. Hindi maipagkakailang gusto na ni Alyan si Elise. Makikita iyon sa titig ng binata. Pagkatapos niyang pumunta sa room 203, ay bumalik kaagad si Alyan at nadatnan si Elise na nakaupo na ngayon sa swivel chair niya. Umiikot-ikot habang hawak ang stethoscope. Feeling ko doktor na ako? Nakangiting sabi ni Elise. Sabi nila kapag gusto mo raw ang isang tao, gusto mong maging parte ng mundo nila, kaya eto. I am immersing myself sa medical vibes nyo. Natigilan si Alyan sa sinabi niya. Umawang ang labi nito. Gusto? What do you? Hindi na natapos ni Alyan nang biglang tumayo si Elise. Para bang nataranta. Uuwi na pala ako. Wala kang work bukas, diba? Date tayo, okay? Hintayin kita sa bahay. Humalik siya sa pisngi ni Alyan saka mabilis na lumabas. Natawa si Alyan. Naiiling na binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang Cadbury stash.
Isa na namang tsokolate para bukas. Tiningnan niya ang cactus sa gilid ng table. Binigay iyon ni Elise sa kanya. Tapos ang sticky note na iniwan ni Elise. Even cacti bloom. I hope you do too. I already am. Pabulong niyang sabi. Kinaumagahan nakaupo si Elise sa couch habang nagche-check ng phone. Suot niya ang isang pastel pink na off-shoulder dress na above the knee. Nakalugay ang buhok at may hawak din na maliit na sling bag. Dumaan ang mommy Helena niya at natigilan. Elise Monteverde, yan ba ang sinasabi mong simple lang? Kunot noong tanong ng mommy niya. Ma, simple naman to ah. Hindi naman see-through. Lumapit ang mami niya at tinapik ang binti ni Elise. Anak, kulang na lang humingi ng pasensya yung palda mo. Ngumuso siya. Hindi po siya marunong magsalita, mommy. Yung damit mo anak sobrang ikli. Hindi niya natapos ang sasabihin ng mommy niya nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan. Ma'am Elise, may dumating pong kotse. Si Dr. Elian po. Napataas ang kilay ni Mommy Helena. Naglakad papunta sa pintuan. Bumukas ito at bumungad si Elian. Suot ang polo na navy blue. Semi-formal slacks. Mukhang galing pa sa night shift. Pero fresh pa rin at may dalang bouquet ng white tulips. Good morning, tita. Susunduin ko lang po si Elise. Manghang nilapitan ng mommy niya si Elian. Wow! Ikaw ba yan, doktor? Tulips pa talaga. Hindi na pang check-up to. Nanliligaw ka na ba sa anak ko? Elian Vireo Sandoval. Tumaas pa ang kilay nito. Napangiti si Elian. Si Elise naman ay nginusuhan ng ina. Tumayo siya at hinila na palabas ng bahay si Elian matapos magpaalam sa ina. Ngunit napansin ni Elian ang suot niyang damit. Sumama ang mukha nito. Elise, are you going out like that? Tiningnan niya ang suot na dress. What? I look cute. Binili ko kaya to sa Australia. Humugot ng malalim na hininga si Elian. You look like a walking distraction. May plano ka bang mabangga ko habang nagda-drive o manuntok ng lalaki? Pwede kang magpalit. Giginawin ka. Masungit na tanong nito. Napaatras siya. No way. Nai-style ko na to. Tsaka hindi ako giniginaw. Hindi ka giniginaw. Ako naman ang mahihirapang huminga kapag ganyan ka sa tabi ko. Paano ko magko-concentrate? Palit. Naningkit ang mata niya. Pinagkrus ang braso sa harap nito. Are you seriously asking me to change? You're not my dad. Exactly. Hindi mahaba ang pasensya ko tulad ng daddy mo, kaya magpalit ka. Which is why this is more dangerous. Huwag na tayong lumabas. Hindi pa nito tapos ang sasabihin nang tumalikod siya. Eto na nga, magpapalit na. Sino bang nagsabing hindi? Hintayin mo ako, huwag ka nga alis. Mabilis na nagbihis siya ng may kahabaang dress. Nakanguso siyang umirap kay Elian nang makabalik siya. Nang makapasok sila sa sasakyan, umilang lang si Elian. Next time, padla ko na ang wardrobe mo. Lalong sumama ang mukha niya, pero nang matitigan si Elian ay napahagikik siya. So possessive, Doc, pero okay lang, cute ka naman. Don't push it. Dumukwang ito na kinagulat niya. Sa inaakala nga halikan siya nito ay pumikit siya. Yun pala ay inayos lang nito ang seatbelt niya. Naiilang na lang si Elian. Kinulbit ang ilong niya saka ito umayos ng upo. Una siyang dinala ni Elian sa restaurant para kumain. Pagkatapos sa mall, halos nilibot na nila yon. Doon lang nakita ni Elise ang mga tawa ni Elian. Ibang-iba ito sa Elian na nakilala niya sa ilang taon. Kaya halos buong araw niya ay nakatitig lang talaga siya rito. Sumapit ang hapon at nag-drive si Elian pa Tagaytay. Huminto sila sa isang private hilltop cafe, overlooking ang view ng Taal View. May fairy lights sa paligid. May cozy outdoor seating. Elian, ang ganda dito. Oh my God! Mahinang tili niya at hinawakan ang braso ni Elian.
Napatitig si Elian sa kanya habang nililibot niya ng paningin ang buong paligid. Iya, ang ganda nga. Natigilan si Elise at napatingin kay Elian na nakatitig sa kanya. Namula siya, bahagyang inayos ang buhok. Naman, since birth na. Natawa si Elian at sumang-ayon na sa kanya. Inalalayan siya nito patungo sa table. Pinaghila pa siya ng upuan. Napatakip ng bibig si Elise habang nakatingin dito. Wait lang, ikaw ba talaga to? Doc Elian, family doctor ng Monteverde? Mr. Sungit? Nakangising tanong niya. Natawa si Elian. I have layers, babe. Hindi lang puro reset at scolding. So, bakit mo ako dinala dito? Sumandal ito sa kinauupuan habang nakatingin pa rin sa kanya. Because it's the only place I can think clearly. And I need to say something tonight. Umayos siya ng upo. Okay, serious mode on, go. Tumitig si Elian sa kanya. Ramdam ang tensyon at kaba nito. Seryoso pero kalmado. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng dalaga hanggang sa tumayo ito. Malamig naman ang paligid pero pinagpapawisan si Elise. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Lalo na nang lumapit sa kinauupuan niya si Elian at lumuhod ng bahagya sa harap niya. Nawala ang usual suplado look nito. Elise, gusto kita. Hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Pagod na akong itago kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Malakas ang loob na saad ni Elian. Natigilan si Elise. Bumuntong hininga at yumuko. Alanganin siyang ngumiti. Gusto mo ko? Like as a person? Hinaplos ni Elian ang pisngi niya at inilapit ang mukha dito. Gusto kita. More than just a person. Gusto kita as you. Yung makulit, madaldal. Laging late sa trabaho pero laging nakangiti. Yung may effort kahit alam niyang magagalit ako. Yung nagpupunta sa ospital kahit wala namang sakit. Yung ikaw. Nakangiting saad ni Elian sa malambing na boses. Oo, nakakatawa, nakakahiya, nakakabaliw. Pero simula nung araw na yon, hindi na ako naging katulad ng dati. Hinanap-hanap kita. Sa bawat pasyente, sa bawat araw. Kahit pagod ako, gusto kong makita ka. Tahimik si Elise. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang umamin? Kasi I'm your family doctor. At alam kong hindi ito madali. Gusto kong panatilihing professional. Pero sa araw-araw kitang nakikita. At unti-unti, gusto ko na ring makasama ka, Elise. So, matagal mo na akong gusto? Ngumisi siya at binangga ang ilong nila. Alanganin na tumango si Elian. Namumula ang tenga na umiwas ng tingin. Yes, matagal na pero pinipigilan ko. Baka kasi may masabi ang iba na sinasamantala kita. Baka isipin mo na gagamitin lang kita o bored lang ako. Elian. Pero nung araw na sumugod ka sa ospital at sinabing buntis ka, at ang sumunod na araw ay bumalik, dala-dala ang chocolate at kape para sa peace offering mo, hindi ko na talaga kinaya. I knew then, this isn't going away. Kahit anong pilit kong itulak ka, bumabalik ka. Napailing si Elian na kinanguso niya. Ngumiti si Elise. Pinalibot ang braso sa leeg nito at tinitigan pa. Because I like you too. Hindi ko nga rin alam kung kailan nagsimula. Pero the more I got to know you, the more I saw beyond the white coat. The more I wanted to be near you. Nakangiting umiling si Elian. Pinataka ng halik ang labi niya na kinalaki ng mga mata ni Elise. Namumulang sinubsob niya ang mukha sa leeg nito. You're the only one who makes me lose my logic. Pero masaya ako, masayang masaya. Hinawakan niya ang kamay ni Elise. Seryoso ang mga mata. If you're willing, gusto ko nang itigil ang pagtakbo. Gusto ko nang subukan to, tayo. Nangunot ang noo ni Elise. Bakit? Hindi ka naman tumatakbo ah.
Tumawa si Alyan at marahang hinila si Elise palapit. Niyakap niya ito mula sa likod habang nanonood sila ng sunset. Pangako Elise, hindi lang kita poprotektahan. Mamahalin kita. Kahit sa mga araw na hindi kita naiintindihan. I know, ang bilis ng pangyayari. Pero sinisigurado ko sa iyong seryoso ko. I won't hurt you, babe. I promise you that. Tahimik ang opisina ni Elise. Kalmado ang paligid. Ang glass walls ay may light tint. Ngunit tanaw pa rin mula sa labas ang eleganting office setup niya. Nauna nang umalis ang karamihan sa staff. Pero si Elise ay nakayuko pa rin sa paperwork sa kanyang desk. Nang biglang bumukas ang pinto. Agad na tumingin siya ron. Late ka, Doc. Lumapit si Alya nang nakangiti. Hindi ako late. Just fashionably sweet-timed. Binalik niya ang tingin sa ginagawa. Sweet-timed talaga? Yes, pero sakto yung pagdating ko habang stress ka na. Tapos ako yung reward mo. Malanding saad nito na ikinatawa ni Elise. Lumapit si Alyan sa likod niya. Yumakap mula sa likod ng upuan. Niyakap niya si Elise sa baywang habang ang baba niya ay nakapatong sa balikat nito. Nako, baka may pumasok, Doc. Baka sabihin nila, PDA overload na tayo. Hinaplos niya ang braso nito sa baywang niya. Pinataka ng halik ni Alyan ang leeg ni Elise, na kinakislot nito sa kinauupuan. Let them see. I am proud na akin ka. Akin ka din, oh. Hindi ka exempted sa possessiveness. Saad niya. Napangiti si Alyan. I like that, babe. Selosa mode on ka ngayon, ah. Bahagyang sumandal siya at napanguso. Napagod ako. Tapos ang klini mong doktor ka? Hindi ka ba nagronda sa ospital? Nitong linggo, ikaw na yata ang nagpupunta dito. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Umamin ka na, wala ka ng kawala. Pinatayo ni Alyan si Elise at ito ang pumalit sa pwesto niya. Saka nito pinaupo si Elise sa kandungan niya habang nakapalibot ang braso sa baywang niya. Nagpaalam ako kay Daddy. Sabi ko emergency. Kailangan kong makita ang love of my life. Pakiramdam ko kasi, hindi ko kakayaning magtrabaho ng isang araw nang hindi kita nakikita. Malambing na saad nito. Kinilig naman si Elise. Ramdam iyon ni Alyan. Mahina niyang hinampas ang braso ni Alyan sa sobrang kilig. Corny mo talaga ngayon, babe. Dati ang sungit-sungit mo. Kakausapin ka pa nga lang. Pakiramdam namin ay itatapon mo na kaagad kami palayo. Nakakatakot kaya yung tingin mo. Niayaw mong hawakan kami kahit ako pa. Inisip ko nga dati na bakla ka eh. Tinanong ko pa si Mommy. Hinalika ni Alyan ang gilid ng lieg niya. Dati kasi hindi ko pa alam kung paano kita hahawakan. Ngayong babe na kita, gusto kitang hawakan lagi. Napangiti si Elise. Binitiwan niya ang ballpen at humarap sa kanya habang nakaupo pa rin. Niyakap siya ni Alya ng paharap. Si Elise ay nakaangkla ang braso sa leeg niya. Magsusumbong ako kay Mommy. Nakangusong saad niya. Sabihin mo, may doktor sa loob ng office mo na nangaharas ng boss. Natatawang saad ni Alyan. Emphasis on boss, ha? Yes, boss babe ko. Natawa si Elise. Namumula ang mukhang nagtago sa balikat nito. Lumalandi ka na talaga ngayon, ha? Napaayos ng upo si Elise nang biglang may kumatok sa pinto. Sabay bukas nun, si Janine, assistant ni Elise. Ay, sorry po ma'am. Akala ko po wala na kayo. Hi, Doc Elyan. Hi, Janine. Pakisabi kay tita. Kapag nagtanong na love language lang to, walang kasong harassment dito. Hinigpitan ni Alya ng pagkakayakap kay Elise. Natatawang tumango si Janine. Copy, Doc. Kukunin ko lang po yung mga basong ginamit ni ma'am. Naku po, kilig na naman ang buong floor sa inyo. Halata ang kilig sa boses ng assistant niya. Namumulang napanguso siya. Janine, focus on the mugs, not the chismis. Ay, ma'am.
Sumaludo to bago lumabas ng nakangiti. Siguradong ichichismis na naman ito yon bukas sa mga empleyado. Umalis si Janine, pero may pasimpleng kumindat ng pangaasar kay Elian bago umalis. Nangunot ang noo ni Elise. Malalagot yan bukas ang assistant niya. How dare she para kindatan ng kasintahan niya? Ano to? Pinagkakaguluhan ka ng staff ko? Salubong ang kilay na saad niya. Nope, sayo lang ako. Hindi nila ako papatulan. Takot sila sayo. Pinagkrus niya ang braso. Baka dapat matakot din ako sayo dahil masyado ka ng sweet. Gusto mong hindi na ako sweet? Nangahamon din na tanong nito. Tumaas ang kilay niya. Subukan mo, mawawala ka sa emergency contact ko. Tumawa si Elian. Yumuko ito at hinalikan si Elise sa noo. Okay na ako sa ganito. Yung dumadalaw sa'yo after rounds. Niyayakap ka sa office at hinahalikan kahit amoy printer ink ka na. Ew, excuse me. I smell like productivity. Lumawak ang ngiti ni Elian. Sinubsob ang muka sa leeg niya. You smell like the person I want to spend my tired days with. Sandaling natigilan si Elise pero kinilig din. Sweet naman ang babe ko. Sige na nga. Reward time mo na. Tumayo si Elise at humarap kay Elian. Sabay halik sa labi nito. Mabilis madiin. Pero sapat para maging dahilan ng ngiti nilang dalawa. Pwede bang daily reward yan? Pwede. As long as good boyfriend ka. Basic. Sagot ni Elian. Nagkatawanan silang dalawa habang si Elian ay muling yumakap kay Elise at sinandal niya ang ulo sa balikat nito. This is the best kind of routine. Yung ikaw ang end of my rounds. Malambing na saad nito. Singpula na yata ng kamatis ang pisngi niya. And you're the start of my peace, Elian. Thank you and I love you so much. Simula nang maging opisyal ang relasyon ni na Elian at Elise, naging mas okay at masaya ang mundo nila. Sweet sila sa isa't isa kahit saan, lalo na sa office ni Elise. Si Elian na dating seryoso at suplado, ngayon ay biglang naging clingy kapag kasama si Elise. Pero isang araw ay nagbago ang lahat. Bigla na lang nawala si Elise. Hindi na siya pumupunta sa klinik. Hindi rin sumasagot sa mga tawag ni Elian, ni si Isla o ni Freya. Kahit sa mga text, sin zone lang. Hindi mapakali si Elian habang hawak ang phone. Naglalakad pabalik-balik. Elise, please. Kahit like zone lang, basta sumagot ka. Nag-aalala na ako. Halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Sa isang iglap, parang nawala ang ilaw sa mundo niya. Tinawagan niya si Isla, pero kahit ito ay clueless. Wala rin kaming idea, Doc. Ni si Freya hindi na siya makontak, as in zero. Hindi rin nagsisin sa group chat. Dahil sa sobrang pag-aalala, napilitan si Elian na kontakin si Severan. Ang kakilala niyang army captain. Marami itong alam. At mabilis lamang nitong matagpuan ang hinahanap o pinapahanap dito. Zab, I need your help. Please. Pakicheck naman kung nasa mansyon pa si Elise. I need to know. Baka may nangyari. I can't contact her. Ilang oras pang lumipas ay tumawag si Severan. Confirmed, nasa bahay nila. Hindi raw lumalabas ng kwarto pero safe naman. Hindi lang talaga nakikipag-usap kahit kanino. Bungad ni Severan sa kanya. That was all Elian need. Agad siyang sumakay ng kotse at tinungo ang mansyon. Pagdating niya ron, ang mommy ni Elise mismo ang nagbukas ng pinto. Natuwa ito nang makita siya. Elian, thank God. Please, kausapin mo nga ang anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Ayaw niyang lumabas ng kwarto niya. Hindi na nagtanong si Elian. Hinila siya ng mommy ni Elise papunta sa taas, sa kwarto ni Elise. Pagharap sa pinto, marahang kumatok siya. Elise, babe, please open the door. It's me, babe. Walang sumagot. Kumatok ulit siya. Mas mariina at mas malakas. Elise, babe, I swear.
Bubuksan ko to kung hindi mo ko kakausapin. Tahimik pa rin sa loob, kaya wala na siyang nagawa. Pinihit niyang doorknob at bumukas. Mukhang binuksan ito. Pagkapasok niya sa loob, parang sinuntok ang puso niya sa nakita. Si Elise, nakapajama, nakabalot sa kumot na parang lumpia, nakahiga sa kama. Mukha itong walang tulog, namumugto ang mga mata. Agad na lumapit si Elian. Elise, babe. Hindi siya lumingon, pero halatang narinig siya. Kinagat niya ang labi. Ang dami kong inisip. Akala ko galit ka sa akin. Akala ko may nangyari sa'yo. I almost lost my mind. Saad ni Elian. Tahimik pa rin si Elise. Hindi ka sumasagot. Hindi ka lumalabas. You disappeared, Elise. Sa akin, sa lahat. I needed time, Elian. Mahinang saad ni Elise. Time for what? Time para iproseso ang lahat. Hindi mo na ako mahal, Elian. Napahinto si Elian para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hinawakan nito ang pisngi niya para maiharap ito. What? Anong sinasabi mo? Hindi niya to tinignan. Nanaginip ako na may ibang babae ka, na iniwan mo ako, na hindi pala ako yung pipiliin mo. Suminghot-singhot siya. Ilang segundong natahimik si Elian bago tuluyang natawa ng malakas. Hindi yung pangiinsulto, kundi yung tawa na para bang may nasabi siyang nakakatawa talaga. Hinawakan ni Elian ang kamay ni Elise. Elise Monteverde, gusto mo bang mamaga ang labi mo sa halik ko? Napakurap siya. Ha? Naiiling na ngumiti ito. Dahil lang sa panaginip, iniiwasan mo ko? Hindi ka pumasok. Hindi ka sumagot sa mga tawag ko. Alam mo bang muntik na akong magpanikol sa mga kamag-anak mo? Even your friend, hindi mo pinapansin. Sorry. Hinaplos nito ulit ang pisngi ni Elise. Listen to me. I don't care kung ilang babae pang mangarap at lapitan ako. Kahit na si Scarlett Johansson pa yan o si Dr. Strange na naging babae. Si Elise Monteverde lang ang mahal ko, okay? Nagsimula siyang umiyak. Pero kasi ang totoo, natatakot talaga ako. Paano kung isang araw, mapagtanto mong hindi ako sapat? Babe, mahal kita. Hindi dahil perfect ka. Hindi dahil flawless ka. Pero dahil ikaw. Ikaw na slow. Ikaw na nagtanong kung nabuntis ka sa panaginip. Ikaw na nagdala ng cactus sa klinik. Ikaw na nagbigay ng kalat sa office ko araw-araw. Seryoso na ang tono nito. Napatawa si Elise kahit umiiyak. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Elise. Wala nang ibang babae. Wala. Ikaw lang. At kung panaginip yon, gisingin mo na ang sarili mo. Kasi this... Sabay halik sa noo ni Elise. Is real. Promise? Bulong niya. Tinitigan siya nito. Promise. I will never leave you. Tumango si Elise. Tapos inabot niya ang batok ni Elian. Hinila ito pababa. At naglapat ang kanilang mga labi. It wasn't the first time they kissed. But this time, it felt deeper. Mas totoo. Mas may pangako. Niyakap ni Elian si Elise. Hinaplos ang buhok nito habang pareho silang nakaupo sa kama at magkayakap. I am not going anywhere. I love you, okay? Tumango siya at hinigpitan ng yakap kay Elian. I love you too, Doc. Lumipas ang mga buwan at lalong tumibay ang relasyon ni na Elian at Elise. Mula sa mga landian sa klinik, yakapan sa opisina at harutan sa kusina, naging mas totoo at mas malalim ang pagmamahala nila. Si Elian na dating laging seryoso ay natutong ngumiti at tumawa ng mas madalas. Kahit busy sa kani-kanilang trabaho, palaging may time sila para sa isa't isa. Coffee dates, movie nights, random hugs sa klinik, at ngayon, isang buwan bago ang anniversary nila. Bilang opisyal na magkasintahan, may malaking plano si Elian.
Inaya ni Alyan sa Elise para sa isang casual dinner. Wala raw espesyal, pero halatang kabado si Alyan habang nasa sasakyan sila. Nakatingin lang sa labas ng bintana si Elise. Ang lamig dito, babe. Anong meron sa dinner na to, ha? Huwag mong sabihing may pasyente kang ikakasal at ako ang biglaang bridesmaid. Humugot ng malalim na hininga si Alyan. Wala, promise, kain lang. Gusto lang kitang i-date somewhere, tahimik. Pagdating nila sa venue, nagulat si Elise. May daan-daang fairy lights na parang fireflies sa paligid. May table for two sa gitna ng garden. At may tugtog ng instrumental version ng paborito niyang kanta. Can't Help Falling in Love. Napanganga siya. Alyan, ano to? Dinner nga. Hinawakan ni Alyan ang kamay niya at inalalayan siyang maupo. The dinner was light. Steak, wine, and lots of laughter. Pero halata kay Alyan na may ibang bumabagabag hanggang sa tumayo ito matapos ang dessert at lumuhod sa harapan ni Elise. May hawak na maliit na velvet box. Napatakip siya sa bibig, halatang kinikilig at natataranta. Alyan? Amara Elise Monteverde. Mula nang pumasok ka sa kliniko na may dalang fake pregnancy scare, hindi na nagbago ang tibok ng puso ko. Every day since then, mas minahal kita. Sa lahat ng weird dreams mo, sa bawat tanong mo, sa mga yakap mo na bigla-bigla. Natawa siya habang umiiyak. Grabe ka talaga. Hindi ako perfect, pero sigurado ako sa'yo. At gusto kong harapin ang lahat ng araw na susunod kasama ka. Sa sakit, sa saya, at sa pagmamahalan. Seryoso man ay mahihimigan ng lambing sa boses nito. Binuksan nito ang box. Naroon ang isang simple pero eleganteng singsing. Siguradong napakamahal nun dahil sa laki ng diamond doon. Elise, will you marry me? Natahimik si Elise. Luha ang tumango habang natatawa. Yes, Doc. Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Tumayo si Alyan at agad siyang niyakap at hinalikan sa noo. Finally, akin ka na talaga. I love you so much. Lumipas ang buwang preparation, ay dumating na ang araw ng kasal nila. Sa isang intimate beach wedding, sa harap ng mga kaibigan, pamilya, at ilang pasyente nilang close sa kanila, ikinasal si Dr. Alyan Reyes at Amara Elise Monteverde. Naka-all white si Alyan, habang si Elise ay napakaganda sa simpleng lace gown na bagay sa kanyang slow but pure personality. Habang naglalakad siya sa aisle, nakangiti si Alyan ng parabang ito lang ang taong nasa mundo. Ay grabe, ang masungit na doktor in love na in love. Bulong ni Isla kay Freya. Tapos si Elise, ang inosente pero siya palang bibihag sa puso ni Doc. Inunahan pa niya tayong ikasal. Sa altar, habang nagkahawak kamay si Alyan at Elise. Nakangiting pinunasan ni Alyan ang luha ni Elise. Hindi kita iiwan, I promise you that. Kahit isigaw ko na buntis ako sa panaginip? Natawa si Alyan. Kahit itanong mo pa araw-araw, mahal na mahal kita. Mahal din kita, kahit suplado ka minsan. Nakangiting saad ni Elise. Pareho silang natawa. At nang bigkasi ng mga katagang, "You may now kiss the bride." Walang alinlangang yumuko si Alyan at hinalika ng babaeng pinakamamahal niya. Sa harap ng dagat, sa harap ng langit, at sa harap ng panghabang buhay. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kahit pa sa isang nakakatawang panaginip lang. Natutunan natin na love doesn't always come in grand gestures. Sometimes, it's in the little things. Elise taught us to be brave, kahit na minsan ay nakakahiya o nakakatawa ang ating nararamdaman. At si Alyan, pinakita na kahit gaano kaseryoso o suplado ang isang tao, pwedeng matunaw ang puso sa harap ng taong totoo ang intensyon. Their story also reminds us
na overthinking and fear can get in the way of happiness. Pero kung may tiwala at pagmamahal, malalampasan ito. At higit sa lahat, tinuro ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang perpekto. Basta totoo, sapat na. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aming mga kwento. Nagmamahal, Inday Series. The End.